Magandang araw mga kapatid. Lalo na sa page na All Debate na mga INC. All Debate lang ha, nakausap ko. Hindi lahat ng INC sa labas. Sa All Debate page member. Lalo na si GX BTC. Nandito sa live mamaya, mabasa na. Sa gilid. At dito si MM Offload. Dulpo. Offload. Ito. Ako ay binabanaw ni Chris Arabit Balanggi dahil pagkatapos ng debate ito, chat pa. Ayaw nito si GX BTC na mag-live. Umahamon sa akin, gusto niya hindi live. Lahat na may live din sila dito pero ayaw niya. Ayaw niya mag-live, gusto niya chat lang. Hamon ng hamon sa akin, hinahamon ko mag-live, ayaw mag-live. Ang Kristo niya, duwag mag-live. Mga INC lang dito sa All Debate na membro. INC ang sa set ng INC. Ang Kristo ko naman, hari ng live. Ayaw niya. Gusto ng chat lang kasi marami sa chat, hindi ko siya masabing tanga. Ha? Ayaw niya kasi ako talaga pagtanga, hukom po yun. Hukom pa yun. Ang gago, tarantado, hukom po base sa Ebanghelyo. Ha? Hindi lang mura yun, kundi hukom kung tanga ka o matalino ka o bumuga o tarantado ka o anak ng diablo. Hukom po yun. That is judgment. Basihan natin Ebanghelyo pag humukom ka. Pag wala kang basihan, ikaw ay tanga. Ha? Ito. Ano ko ito, pakita ko na, sa kanya ng live na chat na rules. Ito, buhusan natin. Buhusan natin ito. Oh. Yan. Hindi kasi malakihan natin. Sabi ko nga, basis natin, Ebanghelyo. Legal na or principal admissibility of evidence. Marami. Ganito. May rules. Wala sa mga ito sunod niya. Ito po yung legal at evangelical rules. May basehan na talata pareho. Balik natin. Hindi mo balik. Sige, balik natin. Ayan, medyo mas klaro na. Ito. Mas klaro na. Okay? Basis gospel of Christ before explanation. Talata muna bago talak-talak. Legal, not philosophical ang interpretation. Legal must have a basis. Read first before you conclude, before you interpret. If it cannot be read, that is already ab initio illegal. You are just philosophical. Admissibility of evidence number 3. Bull ako. Dahil sa maestro. Disqualification of non-gospelic evidence. Ito pakita natin. Non-gospelic evidence. Ito. Yan. Yan. Pag hindi gospel, wag na. Bawal po ni Kristo ang filosofiya. Kasamang salin. Colossians 2:8. Number 5. Stand 5 minutes. Focus on the evidence. Ang focus ko sa ebidensya na Ebanghelyo. Ito. Can rebut all evidence. Nirebat ko, Ebanghelyo. Hindi ang paliwanag niya. Minimum 1 hour and a half. 5 minutes conclusion, each debaters. Based on the gospel. Hindi based on the philosophy. Kasi may talata. Gospel lang. You cannot judge without the gospel. In the kingdom of God. Moderator naman should consider the gospel taught by Christ as basis of argument and judgment. Know the legal rules of interpretation. Dapat hindi ka lang tanga. Alam mo ang legal rules. Kahit abogado ka o hindi, basta alam mo ang legal rules. Hindi ka lang tanga. Hindi ka lang addict. Hindi philosophical rules. Legal rule. Moderator can be questioned and can be cursed as gago, tanga, etc. if he doesn't know the gospel. Sa D, under 9, laughing is prohibited by the moderator, and one who laughs is defeated right away. Stick to the moderator must remind both parties to stick to the topic. F, moderator can be questioned anytime and if
time evangelically and be replaced na hindi addict. Dapat he must be evangelical. Number 10, yun nakasulat ito. There is no going back of the question. That's why we have the progressive question. There is no going back para hindi tayo pabalik-balik. Ito na natag ko sa kanya. Ang kulang lang dito, wala yung 10. Ang 10 naman, basta sa observahan ko, babalik-balik siya sa tanong. Ayaw na sugot sa number 7. Ang tanong na-resolve na. Para lang takbuhin, takbuhin na talaga. That means he is defeated. Pinatulan ko sa live na chat. Sabi mo, keyboard warrior ka lang. Dapat patunayan mo ang Kristo mo humarap sa live. Hindi utal-utal ka ng dila. Hindi dinadaga ang dila. Ito. Sabi ko, sana walang isobo sa ating labi. Kasi ang tawag kong labi, ito si si MMD upload. Siya sabi ni labi, MMD upload, ay, ikaw na mag-isa magsayaw. No. Kasi, it is his game. Ang gusto ng game, chat lang, takot siya sa live. Inaamin naman yan ni GX, matakotin talaga sa live. Nabayot siya sa live. Ano pa kaya ang mapadala sa ambulansya? Mga ano sila? Walang tarif ito. Ito. Hanggang punta tayo kay GX upload. Sabi ni GX upload, nanalo siya. Ito. Huwag mo na yan kasi lab. Sabi ko sa babae. Sino patiklopin natin sa live? Patiklopin ko talaga. Sabi sa live debate. Ganun ang kayabang ang Kristo ko. Mayabang ang Kristo ko sa kanyang karunungan. May talata. Ito muna. Yan. Sinong patiklopin ko, wag niyong bigyan ng stress. Labi ko ha. Parang nangulit ko. Kasi buntis yan. MMD offload. Pero palagay ko yata, totoo ang sasabing, may asawa yata to. Ngayon ko lang nalaman. Hindi ko lang masabi kasi hindi namin may asawa siya. Napaalam pa siya kay Chris na Balanggi. Ang duda ko nga si Chris Balanggi ang asawa nito eh. Napareho ng ANC. May anak din. Written debate. Ayaw na naman sa akin. Kaya kinukulit ko lang siya. Kasi maganda ito. Written debate. Sabi ni ito. Yan ito. Si JX. Tingnan mo. Written debate ang alam. Written palag ka. Ganun kayabang. Tingnan mo maya. Sabi na written debate. May live sa kala. Ayaw na ipakita ito. Pwede ko pinitin ito. Ha? May live sa kala eh. Sa page yan. Awag na yan. Dito muna sa'yo. May live to. Ayaw mag-live. Walang purpose ang live na. Nakapag-live sila sa Katoliko. Pag Evangelio, ayaw pa moderator pa ako. At moderator o walang moderator. Wala silang lusot. Sa parehong gusto kong pareho. Ito. Para wala siyang alibay. Tuloy natin. Ako tanong. Ano tawag nyo? Kailan ang oras? Sabi mo ng JX, yabang mo. GX, kailan ang oras? Anong oras? Okay. Okay, tanong ko, ibang lisa ka ba? Ngayon na. Question number 1. Sagot niya dito, emoticon. Emot na muna sagot to. Number 1, may number yun, para malaman natin kung saan ako question. Tuloy natin. Tanong niyan, sagot na hindi emoticon. Hindi sagot, GX. Ibang lisa ka ba? Walang sagot. Adik pala. Ha? Ang adik na sabi ko, hindi literal. Ang adik kasi sumagot, wala sa talata ng Biblia. Adik lang siya. Sabi nang nanood sa akin ito, naka-observe na, bakit yung mga kausap mo parang adik? Pag sinasabi mo, ayaw sumagot. Adik lang kayo. Ito. Kampihan ka ng wife, payboy. Bayot. Tawag ko sa bayot. Para, baliw ka, sir, no? Tatanong ako. Aman, sabi ni GX, be a man of conversation. Natanong na ako, kinampihan ka na ng wife ko na si upload, na labi ko, na bayot ka. Ang sagot niya, kinampihan ng wife ko ba? Ambot. Sa Bisaya, Iwan, Tagalog. Hindi mo alam kung sino ang asawa niya? Alam pala ito, may asawa pala ito. Si GX din. Sino nga rin pa ito babae ito, wala asawa? Walang sasagot sa akin. Kung tutuhan, kung sabi si GX turo sa akin. Ito tuloy natin. Hindi yan issue. At GX, are you philosophical o evangelical? Sabi niya, rather both. Philosophical at evangelical.
Rather both daw. Sige. Ibang nila tanong na, okay, hindi ko alam kung sino ang asawa niya. Oh, okay? Alam ko, ako, alangan, ako asawa niya, no? Wala ko alam. Alangan ikaw, GX, bubo ka. Oh. Ito medyo sa karat tayo. Ito ko. Nasabi ko sa, do not divert the topic, may tanong ako sa'yo. Tingnan mo. Ano tayo? Yan. Ikaw bubo, tinamin mo. Sabi niya, ako na bubo. Ano siya? Ako namin ako bubo. Paratang. Gawain ni Satanas. Then at Revelation 10:12. Inamin ko raw bubo ko. Bakit? Hindi ba mo sa topic? Takbuhin ka sa boxing ring. Pasok na sa tanong ko. Number 2 ng tanong ko. Sagot lang kung Kristo hindi unggoy. Hindi ba sa Diyos? Sobrang galing mo nga eh. Explain mo agad na tanga ka. Puro argumento po humingin. Nagtataka ko, ayaw pa kumasa. Ito, relax lang bro. Relax naman ako, kayo na special. Ito 3, bakit naniwala ka na hindi Diyos ang Kristo? Ano ba yan? Tanga. Ano ba yan? Di ba pala mo na debate natin? Sabi mo sa chat, ayaw mo live. Gawin niyang sarili na, adik ka ba? Ako, adik ako. Siya ang adik. Kapatuloy na, ang Kristo na hindi adik, na hindi Diyos. Ha? Ang Kristo mo adik, hindi Diyos. Debate lang, sabi ng debate lang. Talata, debate. Saan ang basura yung galing na si Kristo hindi Diyos? Sabi niya. Sabi, simple lang. Sinabi ng Biblia na sugot na siya. Gusto talagang, duwag talaga. Para i-challenge pa siya na parang bayot siya. Para tutunan na sa akin na siya bayot. Simple lang. Sinabi sa Biblia si Kristo ay tao. Sinabi ni Kristo tao, pero walang sinabi si Kristo na hindi siya Diyos. At walang Diyos, wala tao na Diyos. Meron. Wala nang basihan si Kristo na Diyos. Ang binabasihan mo, nagsinungaling ko sa talata. At na walang tao na Diyos pa. At kung Diyos si Kristo, maraming tutuntayan talaga. Diyos si Kristo na tao. Iba ang ama, hindi tao. Oh, pati na yan, pati na pa. Alam, takot ka sa live. Alam mo kung maiskapo ka dito, GX, mas lalo ka maliin. Takot ka, ayaw mag-live. Bubo pa ang sagot ito. Pati na yan. Hindi pa naglatag, pati na ang prinsipya mo, tanga. Bawal ang prinsipya, Colossians 2:8, sa tamang salin. Ha? Ano? Aba, malupak ka, maraming challenge, takot ha. Nilaan ako sa psychological warfare. Takot ka na. Bully to, sigat to, pulang pa. Sigat, takot ka na. Takot ka na. Ito. Tao si Kristo, for conclusion, tao si Kristo. Anong basihan naman na dagdagan mo ng hindi siya Diyos? Sabi niya, na talata 4:8. Dagdag doon. Ang mabasa doon, si Kristo tao. Walang sabi si Kristo na hindi siya unggoy, hindi siya Diyos. Ay, hindi siya unggoy, hindi siya Diyos. Na unggoy. Katulad ng Diyos na itong si GX. Kaya ang sagot niya, 1 Timothy 2. Tumatakbo na. Gumagamit siya ng talata, basa ang previous-kasyon na si Kristo ay tao, tumatakbo na. Sa 1 Timothy 2 verse 5. Sabagat iisang Diyos. Isa na talaga ang Diyos na Ama. Ang tinukoy doon sa 480, isang Diyos na Ama. Iba ang anak, si Kristo anak ng Ama, tanga. Oh. At ang tao si Kristo na anak, hindi ang Diyos na Ama, tanga. Hindi lang Gen 840. Iba ang Gen 840 tungkol sa si Kristo na salita tungkol sa Ama. Siya ay nagturo galing sa Ama. Nagsasalit sa yung tao na anak, na Diyos din, tanga. May talata din. Windang 5. Yan 5 question pa lang. Ang first 1, 2, 3, hindi na sagot, pati 4. Ha? Ang sagot na 4, lumibat ang talata, hindi pa nasagot. Ito. Natanong mo ba sa legal na sa legal nyo o abogado nyo sa justices mo sa Supreme Court at saka judge nyo sa lower court na sinabi mo ni Kristo doon sa unang talata na 480 binanggit pa niya na John 480 ito binanggit dito na sinabi ni Kristo na hindi siya Diyos o tao lang siya o tao siya
Wala, ang tinutulan ko, ang Diyos, naniwala ko si Kristo, Diyos, na tao. Tao siya na Diyos, ang Diyos na tao. Ito. Natanong mo ba sa legal mo? Na 840, nanulit ko ba? Hindi sa Diyos, ni Kristo, sabi ni Kristo? Nabasa mo ba o hindi? Tanong ko, nabasa mo ba o hindi? Ito, 5. Ito mahalaga. Nabasa mo ba? Hindi. Ito, tanong ba to? Tanong nun. Nabasa mo ba o hindi? Ako, inulit ko ba? Question mark. Pinili ka, natakot na. Simple lang. Natanong na, ito ba, nireply ko ba? Natanong mo ba sa legal nyo na tumakbo na maya? Sa 1 Timothy 2:5, sa hindi ba siyan ang 840 na hindi sa Diyos? Kasi hindi ba siyan? Walang sinasabi doon na hindi Diyos si Kristo na anak. Anak ha? Hindi ang Diyos, iba ang Diyos sa Ama. Mabasa mo ba o hindi? Pareho pa ito. Lagay ko ng question mark. Ang sagot niya, ni JX, parang Alex sumagot, sa anong usaping legal? Ang legal, pastanayan mo sa 840. Hindi ka mo legal. Kung nandun ba ang ebidensya na base sa ating agreement na dapat ibang lisa with admissibility of evidence, mabasa mo ay hindi. Doon sa 840. Bago pag-usapan ang 1 Timothy, we discussed the book in your evidence in seriatim. Isa-isa. Biblia ang basahan ko. Basahan mo. Ang tanong ko nga, hoy, mamaya, ang tanong ko muna, 840. Oh, question mark. Imot na. Si GX. Hindi lang dyan 840 ang tanatan ni Kristo. Alam ko, may tanong ako sa'yo. Babasihan mo ba ang 140, 840? Basihan na. Tanong ko, mabasa ba? Mabasa ba? Sabi ni, tanong ba? Hoy, mamaya, si Misong tanong mo na, nalito ba? Hindi ako nalito. Ikaw nalito kasi ang husga mo, si Kristo rin na Diyos. Ang mabasa mo, si Kristo tao. Tao talaga si Kristo. Pag-usapan natin kung hindi naman sa Diyos. Pero, siya mismo kumakain sa kaya salita. Nalito na siya. Kasi hindi siya ligaw. Ligaw. Yung problema, hindi ligaw mag-isip. Illegal mag-isip. Huwag ka malito sa tanong mo. Paano ko malito? I seek justice as the basis of your evidence. Ito, may mabasa ka ba o ma-read? Read, basa na ang Diyos si Kristo, tao lang. Sa 5 pa rin na tatanong. Ha? Base sa talatang 840 ng dyan. Mabasa ba o hindi? Tanga. Kaya pala takbuhin sa live kasi pati dito sa chat mismo, takbuhin ka. Lalo sa live. Baka hindi ka magpasalita dito. Sabi mo, ako na to, sako. Sako ka sa tanong ko. Debate to. Mabasa mo o hindi? Ano mabasa? Ang taong si Kristo. Meron. Hindi mo mabasa sa Diyos si Kristo. Ikaw nga binabasa ko. Sabi na, hindi mo mabasa si Kristo. Hindi mo mabasa na Diyos siya. Mali. Ang basayan mo kung hukom ka, may basayan. Ang mababasa mo ng Diyos, tao si Kristo, hindi Diyos. Hindi sinabi ni Kristo na hindi siya Diyos. May talata mo na Diyos si Kristo na tao at Diyos ang tao na din Diyos. Ang Diyos na rin tao. Mga anak ko. Okay. Ang nabasa, ang tao si Kristo. Hindi mabasa na si Kristo, na Diyos si Kristo. Hindi ba na mabasa? Bakit mo sinasabi na si Kristo ay hindi Diyos? Hindi ba mababasa? Humukom ka pa. Ano ba siya mo? Sa'yo lang nagaling. Talat. Wala sa mabasa sa'yo yung hukom. Ang ating hukom mababasa. To cite the evidence where you can read that as our basis. Tanga. Hindi ka humukom. Na minusubaya ka lang. Minusubaya talaga INC dito sa debate page. Ako, ang tanong mabasa na mo hindi. Diyos, marunong ka ba sumagot ng tanong ko? Umiwas sa tanong. Tumas ako. GDC. Ha? Malinaw, sagot ko, habang intindihan mo yan, ang taong si Kristo mabasa. Ang hindi mabasa, na Diyos si Kristo. Hindi mabasa pala, umamin din. Tanga, windang, ngayon pa sumagot. Paulit-ulit, bubo, hindi ba kayo din ang tanong? Ha? 1 plus 1, 2. Wala nung 1 plus 1 equals 3. Tanga. Marami po gano'n pa ito na bubo siya sa debate, lalo kaya gusto na ng chat lang. Hindi mabasa, kaya mo siya mabasa. Hindi mo mabasa na Diyos si Kristo. Oh, siya lang sabi, bakit hindi ba mabasa na Diyos si Kristo? Hindi mo mabasa. Hindi ko tanong, hindi ko issue yun. Naniwala ko si Kristo Diyos, ibang talata. Wala yan sa talata na binabasa mo na si Kristo hindi Diyos. Ang mabasa mo ng tao lang. Ang naputalan ng tao lang.
Walang talatalan na Kristo nang galing na siya hindi Diyos. Yun ang obligasyon mo, hindi ko obligasyon. Yun ang obligasyon mo. You are under cross. Base sa iyong mabasa, bago ka hukom. Sabi mo si Kristo hindi Diyos. Saan dyan? Natawa si Kristo hindi Diyos. Tanga. Hindi marunong hukom. Wala sa logic. Addict. Wala sa reason. Addict. Itong si GX. Addict. Katulad ng mga Katoliko. Pwede pa pala makatulong ano? Pwede pala ako makatulong ng ano? Nagtanong na, your evidence is cross as basis of judgment. You cannot judge that Christ is human and not God. Meaning, if he is human, he cannot be God. Saan mo babasa yun? Ha? Si Kristo ay tao lang at hindi Diyos na? Ganun ba katanga? Kaadik kong salita? Basahin mo buo. Sabi ng Diyos, basahin ang kanyang aklat. Hindi lang isang talata. Sa Isaiah 34 verse 16. Ha? Sabi ni Kristo, alahanin niyo ang mga propeta at mga apostol. Hindi lang isa, si Juan, tama? Maraming apostol, maraming propeta, humula si Kristo na Diyos talaga. Anak ng Diyos. Ito. 5 pa rin. Categorical, yes o no lang. Sagot mo. Sa scaffolding, parang sa teacher, tuturuan ka para mag-scaffold para sa hanggang mapunta ka sa takot. Teacher, sulit tanong. What is questions repeated verbally? Ano ang tanong ko? Repeated verbally. Oh. Go. Oo. In relation to question number 5, based on my answer to query, wala akong nabasa na si Kristo ay Diyos. At ikaw ang tanong ko kung mabasa ba si Kristo ay hindi Diyos. Ang nabasa mo si Kristo ay tao. Obligasyon mo, patunayan mo si Kristo ay hindi Diyos. Ang nabasa mo si Kristo ay tao. Wala nung mabasa na si Kristo ay hindi Diyos. Mabasa ka ba? Wala. Hindi mo mabasa doon na si Kristo ay hindi Diyos. Bakit mag-conclude ka na hindi mo mabasa? Hukom ba yun? May basihan ka na dapat? Ang philosophy is not a basis of judgment. That is not the foundation of justice in judgment, but the truth. Ang truth sa atin ay may basihan. Hindi sa galing sa unawa, taol ka lang. Galing sa Diyos mismo, hindi sinungaling. Ito tanong niya, hindi ko obligasyon tumanong, siya tumanong. Siya ang susagot. Siya na tanong na, naipit na. Kung ako susagot muna, hindi ko na muna complete ang tanong. Kasi naka-live ito, naka-chat lang. Mahirap mag-type. Wala akong nabasa na si Kristo ay Diyos. Oh, hindi mo nabasa? Si Kristo ay hindi Diyos. Di, huwag mo sabihin si Kristo ay Diyos. Ang matutunan ng tao lang. Ang tanong ko nga, mabawasa ba si Kristo ay hindi Diyos? Bakit ka nagkukulo na hindi si Kristo ay Diyos? Humuhatong ka ba o namilisipaya ka lang? Philosophy lang kayo. Ang iyong philosophy, logic, wala pa kayo sa logic. Because logic is a science of correct thinking. Mali. Illogical kayo. Illogical pa ba? Ay insert dito sa page. Ha? Illogical. Walang isip. Mga adik. Illogical mga adik. Mag-isip. Oo. So wala. Inamin mo na pin daw ka na, bagsak ka na. Ang talata mo sa 840, in-insist mo, wala palang mabasa. Ang tanong ko na, ginagamit na basahan. Wala din ba 6 na tanong ka. 6. Bakit mo ginamit na basahan ang hindi mabasa na dagdag sa kababasa? Dagdag na yun, sabi ni Kristo, huwag humigit sa nakasulat. Turo kay Pablo. 1 Corinthians 4:6. Ha? Sino nagsabi sa iyo sa 6? 6 ko. Sino nagsabi na dagdagan ang mabasa na lawing basihan sa iyong judgment or conclusion? Sino nagsabi? Tanga. Dito pa lang, lita po lita. Buti nga, may chat din eh. Oh, nahuli din siya. Akala niya hindi ko live. Oh. This is not my query. Hindi ko lang tatanong. You're accusing. I'm not accusing. You are just under cross-examination. I am not crossing. Iba yung accusation. Iba yung examining the evidence under the cross-examination stage. Sa ating debate. 6 pa lang yan. Ha? Ang sagot ay pa. Sagot, wala. Pa rin. Wala sagot. Ang basahin ko ngayon, tapos naman sa 5. Sa 6 ako ngayon. Mali pa, napindaw na bumagsak na o nasira lang kayang basihan. Disqualified na, ibig sabihin sa korte. Your evidence is disqualified. It cannot be the basis because it cannot be read that Christ is not
God. What can be read is God is Christ is human. It doesn't say that Christ is God. You are just adding at bawal pa sa ating batas sa tao at sa batas ng Diyos dagdagan ang turo ng Kristo. Expressly. Verbatimly. Ito sagot, wala. Wala pa rin. So, dalawang tanong. Pwede bang hukom na walang hindi mabasa yung hukom? O, walang hukom. So, di mabasa, ibig sabihin, baseless ang hukom. Baseless judgment. Walang basihan na hukom. Hindi yung hukom. Yung paratang sa ating mabasa. Una, clear response. Clear response siya. Na, may dagdag ba ako? Meron. Hindi ba? Ang mabasa na si Kristo ay tao. Nagkukulunakan. Tao lang siya ng Diyos. Saan ba siya hindi siya Diyos? Sino sabi? Ikaw lang. Sabi nila siya, huwag dagdagan. Dagdag ba yun? Hindi. Tanga. Logical ba yun? Or addict? Illogical. Tanga. Addict ka lang. Ito, living evidence to na live. I-download ko. Yun ang problema sa'yo. Natatama mo na duwag. So, sagot, may live ako. Akala mo hindi ka live? Tanga. Hindi ako mag-debate kung hindi ko kayang i-live. Useless lang. Hindi ako mag-convince sa'yo maniwala ka sa akin. Si Kristo, sa lahat ng tao nakinig, mag-convince si Kristo sa kana. Hindi ako. Sa John 10 verse 27. Ito. Waliban lang tayo dito. Maglibang lang tayo. Ikaw na lang. Maglibang ka sa alik ka lang. Ayaw mo sagot. Walang talata. Number 1, pinlaw na. Ngayon, natanong ko, saan na ba sana si Kristo? Turo na. Pwede kang humusga na walang basihan. Maglibang lang siya. Maglibang ka sa'yo. Ikaw na lang alik. Drugs ka lang. Yung reason mo wala sa Ebanghelyo. Oh. B1, ano B ay? So, magaling mo. Magaling nga talaga. Ang Kristo ko, magaling ka sa'yo. Adik lang ang Kristo na turo sa'yo. Ang Kristo mo, tao lang, tanga. Ako pa, examination ko pa sa'yo. Ito. Sabi ko, Christ cross na. Ano ba sabi na? Na-explain mo agad na tanga ako. Tanga talaga. Bumo ka. Alangan, sabi ko, tanong ka, walang basihan. Dalawang tanong ko sa'yo, na mayroon bang basihan na sa tao ni Kristo, mabasa ka sa walang hindi mabasa? Tanga. Tanga ka. Ano yun, matalino? Tayo mga, INC dyan, sa page na ito. Matalino ang mahukol ng mga basihan. Ang walang basihan, parang tanong ka, wala nila sagot pareho. Ang 8:40, wala siyang basihan doon. Sa hukom naman, wala siyang basihan. Dalawang tanong lang. Wala pareho, wala na kalusot. So, sabi ko, case closed ang John 8:40. Basis ang judgment. Walang basihan ang hukom nyo. Sa korte sa English, basis judgment. That is not judgment. Because a judgment must have a basis. That is a prerequisite. You cannot judge without a basis. Ano nyo ang Katoliko? Ang ating basihan, Ebanghelyo. Ngayon, dito sa ating usapin Kristyanismo. Kristo siya, hindi Diyos. Kristo siya, hindi Diyos. Sabi ni Kristo siya, hindi Diyos. Sabi ni Kristo, o kayo lang. Ang kapatid ng Kristo, tao. At hindi mo basta sa sexual na inamin mo, pinalitan mo na prinsipya mo. Pansalin mong unawa. Kalaban pa ni Kristo. Mag-ingat kayo sa Colossians 2:8. Pansalin mo lang at hindi basihan sa talata. Basihan sa talata. Talak mo yan. Number 7, question ko. Pili ba ang hindi mabasa palitan ng logic or philosophy ng taong nabasihan ng hukom? Lahat, tanong, walang sagot, takbuhin. Ha? Na-addict na, nagtatanong na. Ang ebidensya dito, yun examine ko, para sa ating usapan. Ha? Rebuttal, ebidensya yung focus, hindi sa philosophy, no lang kwenta sa Diyos, sa kay Kristo. Ebanghelyo ay yung basihan. Logic, philosophy, bawal pa ang philosophy. Sabi ni Kristo mismo, makalaban ni si Kristo, maging anti-Kristo siya sa Colossians 2:8 na tamang salin. Filosofiya sa Greek. Ang filosofiya hindi kay Kristo. Kung hindi laban sa Ebanghelyo. Tanong pa lang, ito ba GX? Si GX, nung debate sa live, sinasalo ni Papsi na bautisma. Yun matapang, ito duwag.
Siya nang magaling, mas magaling pa siya sa PUBG, naka 3 hours run pa sa akin. Ikaw, kahit 1 minute, wala. Kahit single minute, wala. Kahit single second, wala. Duwag ka. So, makita ng tanong na, kaya pa ikaw, ayaw mo nang debate sa akin sa live, kasi napaka-bubo magsumasagot. Di ba bubo yun? Hindi ba talino? 6 is, kasi at least ito may number, para malaman ko anong sagot niya o hindi, para dito malaman may progressive ba. Na-progressive ang tanong, wala pa rin masagot. Give 10 minutes to my question. Kasi, bigyan ko siya ng 10 minutes. Binigyan ko ng 10 minutes. Mas magot. Question, yes or no lang. Kung tama ba ang basehan sa filosofiya. 7 pa lang. 7, yan. 1 to 4, not answered. And even to 7 now. My answer, you don't answer my question squarely, tangent to my question. Hindi ka sumagot sa tanong. Ang sinagot mo, tanong mo, hindi sa tanong ko. Ako ang kaharap mo. Takbuhin ka sa akin. No. May tanong ba kayo? Meron nga. Ito. Filosofiya number 7, tanga. Oh, di ba? 7. Hindi, pwede, mabasa ba natin, logic? Ay, sabi niya, may tanong ba kayo, tanga? Duling na sa pangharap si Banjelo. Tanga ko si JX, bulag. Duling. Naduling na sa Kristo ko. Ang Kristo niya, naduling siya, pati siya. 7 pa rin, I'm waiting. May question 7 ito. Ulit. Ito, 7 question. Ito. Di ba sa 7? Oh. After case close, ito 7, oh. Ito. Sa pinakauna. Yan. Di ba 7 yan? Ito. Pinakalas. Pwede ba ang di mabasa palitan ng hindi logic? Ng logic ang pilosopiya ng tao? Ba siya sa hukom mo na si Kristo ay hindi Diyos? Tama. At tanong kayo? May tanong ba kayo? Hindi ba tanong ko yan? Tanga? Namimili ng tanong? Gusto niya. Mamimili ka na yung kalabate. Huwag si Banjelo. May tanong ako. Ang gusto mo ng tanong, di ba ito siya? Tanong yan, upload, labi. Tanong yan. Sabi nga, pwede ba ako sa... Ay, sabihin, hindi ba nasagot si JX? Si upload na. I'm waiting. Upload, ikaw ang bati ko. Tuwa ko na ba? Babae na tanong ko sa'yo. Kasi bakla ka, bayot ka, naadik ka pa. Hindi mo sagot ang tanong ko na base sa iyong 8:40 ng dyan. Dalawang tanong na. Talata. Si MD, bakit ka busy pa sa work pa unti? No, Bro Jigs. Alibay. Work daw. Sabi, di ba kinangsaan niya, tapos na-work, na-busy na sa work, alibay or ho yun. Gigan mo sa time pa 10 minutes. Sabi, sagot ito. Case close. Sino ito si Januar. Ilagay ko dito. Januar pala, meron din. Yan. Pumasok si Januar. Busy ang hukom. Busy ang judgment. Basta wala ba siya ng hukom? Nagtanong ako sa'yo. Ang hukom mo, si Kristo, hindi Diyos. Ako nagtanong lang. Hindi hukom. Hanapin ko muna ito si JX ito. Pababayan na sumagot ito. 6 minutes na. May 6 minutes pa siya. So, sa out of 10 na sa live, ipit na siya. Kung sa live kami, ipit na siya. Sa live, bawal po yung pataka. Nakailan ito? Ilang minutes kulang niya. Paki-ulit ang tanong. Maayos sa tanong. Hindi mo maayos sa tanong ko? Hindi mo maayos? Kaya hindi maayos ang unawa. Labi pa naman kita. Tapusin mo ang yabang ng Kristo mo. Sabi ko, siya muna. So, tapusin mo na ang yabang ng Kristo ni JX. Nanap ko siya. Akala mo siya. Ano sabi ni Jesus? Pasayos ang sinungaling ang dating Biblia. Latot kayo ay patayin kayo na inyong nasasay nang hindi katulad. Aking naling ay ginawa na Abraham. Tao. Wala na yung mabasa na si Kristo hindi Diyos. Tanga. Tao. Wala na agree doon. Wala tayong debate doon. Ako rin sumaayon doon. Hindi siya unggoy. Tao si Kristo. Nangaral sa tao. Walang unggoy mangaral sa tao. Paano yung tandaan? Walang unggoy mangaral sa tao. Walang unggoy si Kristo. Pag Diyos, hindi siya Diyos, ala. Paano siya ng unggoy na hindi tao rin, ay hindi Diyos din. Ang unggoy din, hindi Diyos. Walang unggoy na Diyos. Debate tayo doon. Ang patunayan mo na Kristo, unggoy, hindi Diyos. Tao si Kristo? Oo, patunayan doon.
Ang Kristo nyo, parang unggoy, parang tao na hindi Diyos. May tao na Diyos. Ay, kaya nabasa ng aklat, gusto pa nawalaan kung ano nanawaan nyo na adik. Kaya nabasa tayo ng Ebanghelyo kasi iba yon. Ha? Hindi naman pareho sa mundong ito, sabi ni Kristo. Ang Ebanghelyo galing sa langit, hindi sa mundong ito. 1, sa kaharian ng Diyos. 1, Romans verse 14 sa Marcos. Hindi sa mundo, hindi sa Roma, hindi sa pasugo ng Iglesia ni Kristo. Sa pasugo ng galing yung doktrina eh. Ibang aklat doon, walang pupita, walang apostol sumulat doon. Isa lang aklat na Panginoon na panliwanag ni Kristo. Ito, yung nonsense, hindi mabura. Pero ang nonsense, pati si JX tumakbo na. Sino to nga? Si Januar, tanga. Hindi naman legal, hindi naman evangelical. Ang alam na ang bulaan Kristo, pasugo lang. Naniwala kasi yung turo ni Manalo. Wala ba kayong utak? Kaya, hindi depende sa tao para tayo mapunta kay Kristo. Ha? Si Kristo lang tayo. Doon tayo alib, hindi sa tao. Diyos siya. Ang Iglesia, mga taong may Diyos. Ang unang-una si Diyos si Kristo. Hindi po, ang Iglesia kasi sa Diyos. Walang Iglesia na hindi sa Diyos. Walang Iglesia na membro hindi Diyos. Diyos na tao. Mamaya, patunayan natin. May talata. Basihan ng ating maghukom. His evidence is scrutinized. Evidence ni mamaya, bumabalik ito. Pag iba ng paksa, ito. Ayaw naman sagot eh. Takbo yan eh. Work daw. Tanga. Siya na kumasa. Wala sa sinabi na work siya. Kung work siya, dapat unang-una pa lang, huwag mo debate kami. Ha? Kasi masayang lang ang oras. Tanga. At mamaya makita mo bumabalik siya. His evidence is scrutinized. Evidence siya, hindi presbya. Acceptable ba ang evidence siya or not? Umamin siya na hindi mabasa. Ha? Ang 840 na sinasabi mo rin Januar. Ha? Basis ang kanyang judgment, tantamount to accusation. Katulad ng akusado. Natapos na yan. Huwag balik-balik. Yan bumima. Dapat, ang kausap mo, isa lang. Para naman ulit-ulit. Kaya hindi ko siya pinapansin. Paano sa ginagamit niya? Kamap INC. Pareho. Ito, bumalik si JX. Di ba? Bumalik si JX ito. JX to. Oh. JX yan. So, I am repeating my answer again to discuss this circular policy. Policy na agad. Hukom. Ang patunayan mo, tanong ko, mabasa ba o hindi? Hindi yun policy. I am seeking justice. It can be read as your basis or not. Sa law, bawal ang anong ba siya patunayan mo kung sinong mali sa atin? Yun ang policy. Ito. Pakitaan kita ang bibigyan ng topic. Tao dyan si Kristo, paulit-ulit eh. Hindi ako maniwala si Kristo ni tao. Nakasama ng apostol kumain nga. Hindi yun unggoy. Tao yun. 100%. Kung ang Kristo ng 100%, galing sa Diyos na Ama, nanganak sa Kanya, ng Espiritu Santo, ano yung tao? Mababasa ba? Ang Timothy 2:5, pinakita mo lang sa akin, si Kristo, ang anak ng Diyos na tao. Ang Ama ng Diyos, hindi tao. Mediator tao si Kristo. Kasi tao tayo. Tayo ang katawan ni Kristo. May katawan ni si Kristo na kuha sa langit. Babalik balang araw, 25 verse 31 o Matthew. Ang Espiritu ni Kristo nanahan sa atin, sa ating katawan, sa ating puso. We are of the body of Christ. Tao, si Kristo, at Diyos siya. Ibabasa naman. Ikaw muna ang tatanong ko. Wala. Para si Pilosoper pa, sa tao ko, Pilosoper para ang mga INC, dito sa debate page. Bawal nga. We not indulge in philosophy. We indulge in legal and evangelical, not in philosophy, because philosophy is even expressly prohibited. 2:8 of right salin ng Colossians. Hindi porke siya ng judges sa hukom ang basahan ebidensya. Dapat stick ko ka sa ebidensya. Ikaw na pala, huwag mo paliwanag.
Tinatanong kita sa ebidensya. Hindi porke na wala tayong mabasa sa Kristo ay hindi Diyos. Sabi siya, umamin din, walang mabasa pala. Wala ka palang mabasa. At tanong pangalawa, saan mabasa na sabi ni Kristo, pwede tayong humukom na walang babasa. Pati si Kristo, pati apostol, mababasa ka ng hukom. Bumabasa sa mga sulat ng unang panahon. At ngayon nakasulat na, may aklat na. Aklat ng Panginoon. Libres Domini, kumpletong aklat. Hindi Biblia sa Latin. Sa Latin Vulgate. 34 by 16 of Isaiah. Nakahula na yun. Aklat ng Ama. Saan tayo, saan ba sa'yo, humatol tayo ng aklat na hindi sa Ama? Kasi, pwede tayo humatol sa aklat na legal. Ito, hindi sa Ama yung aklat. Sa aklat ng Ama, bilang mga anak ng Diyos. Hindi alam. Siya mismo sabi, hindi pala mabasa. Siya mismo kumakain. Anong ba siya? Hindi mabasa. Di ba? Tama. Para siya, anong para siya doon? Invento mo lang. Kasi ang mga pastor turo, para si as if, ang pastor matalino, tanga. Tanga. Laban si Kristo ko. Pati Kristo na tanga. Ito, ang topic is patunayan si Kristo ay tao. Oh. Sabi mo, patunayan mo si Kristo ay hindi Diyos. Ang pag-usapan, kasi ako rin naniniwala na si Kristo ay tao. Nag-ibito ka ng kwento. I-review ito ka natin. I-review kasi baka ayun ang oras. Na si Kristo ay Diyos. Ito nga, Kristo hari ng Diyos na tao. Diyos siya tao. Ang Kristo na tao, hindi Diyos. Hari, tanga. Pareho ka Katoliko, sabi ko, ang Kristo na hari na tao. Pareho. Ang Kristo na galing sa puwit ng Katoliko, base sa ostia. Yung kinakain na, mapunta sa puwit. Ang Kristo na kinakain. Sa bread daw. Tanga. Siya, gumamit ang conclusion, wala ba siya? Napatunayan na si Kristo ay tao. Oh, tanga ka naman. Wala naman sinasabi wala naman ako sinasabi na si Kristo ay Diyos, si Kristo ay tao eh. Ay hindi tao eh. Pareho tayo. Si Kristo ay tao. Ang issue, okay, pareho tayo. Ang issue naman, Diyos sa akin at tayo na hindi Diyos. Saan naman siya, no? Tanga. Hindi ang Pilispeya na, hindi pa rin marunong ng Pilispeya. Tanga. He is not Pilispeya, adik lang. Buti sana kung Pilispeya siya, adik lang. Wala sa logic. Logic is the science of correct thinking. Allegation ko. Tanga. Alimuko mo lang yan. Okay ka lang? Tanong, yabang, okay ka lang? Ikaw hindi okay. O, ito si Mind pala. Christ is God. Oh, James is Christ is God. Talaga. Ito, mas matino. Hindi pa adik. Kayo ng adik. Sa lahat. Katoliko, niwala si Kristo ay Diyos din. Kayo ng adik. Born again Diyos. O, mga Amerikano. Mga taga-Europa. Church of God, Baptismo, Christ of God, God din. Middle is God. Kaya ang adik, God is Christ. O Anglican, lahat. Kaya siya ay God. Ha? Kaya ang adik. O sinong adik? Di ba kayo lang? Ha? Ang Muslim din, si Kristo hindi God. Di ba pareho kayo Muslim? Dalawa na kayo. Muslim, Kristo, hindi God. Pareho kayo Muslim. Bakit hindi kayo na Muslim na lang? 1:10:40. O nga, si Kristo dan ay tao. Walang mabasa na Kristo ay hindi Diyos. But now you are trying to kill me. That's a man who told me that. Sino sabi ng totoo? Tao. Hindi unggoy, tanga. Alangan agila. Alangan langgam, tanga. Alangan bulati. Alangan impacta. Alangan tikbalang, tanga. Matakot ang tao doon kung totoo ang tikbalang. And Abraham did not do this. Ito na natin tinatanong na dyan. Ito tuloy natin. Be ako. Oh, wala. Mulik ka naman sa di mabasa. Ang 8:40 sinabi nito ni Januar, hindi na mabasa. Sa court answers continue with number 7. As my line of questioning. Fallacy is not a part of evidence examination. Philosophy is not even a legal basis of our judgment. Concentrate on my question. Akala ko si GX pa. Sawa ko na. Sinagot ang iba na, si Januar. Ito naman.
Oh, si GX nagtanong. Ako nagtanong siya. I am repeating. Oh, repeat ka, bubo ka. You are repeating your kabubuhan. Yun ang hukom. Hukom mo yan. Tatalang tunuhan. Pareho kayang walang basa na Diyos. Meron akong basa, ikaw na parata ka. Umayos ka muna sagot sa iyong tanong na under cross ka. Ako mababasa. Ako bahala. Kaya mo na siyang ginawa ko. Kasi sa yung ginawa, buong novel, ang ginawa sa lang, isang sentence lang. At nag-conclude ka na. Sa palabas, isang senaryo lang. Hindi mo tapos ang buong palabas. Nag-conclude ka na. Adik ka talaga. Adik ka. Half truth. Kalahati katotohanan, 1/8 truth, 1/30 truth, and 1/60 truth. Hindi full truth. Hindi buo. Mababasa kompleto, sabi ni Juan. Sa kanya mismo, Diyos din si Kristo. Pati mga apostol. Sa'yo, binabawasan nyo. Huwag kulangan, sabi ni Kristo, huwag bawasan. Sa Deuteronomy 4 verse 2, prinsipyo ng Diyos ho yun. Batas po ng Diyos, huwag kulangan. Ang aklat ng Diyos, kompleto na. Huwag kulangan. Lex libris domini. Kompleto sabi niya mismo. Binanggit ko na talaga. Accusation. I am not accusing, I am just questioning. Iba ang questioning, iba ang question. Bumalik ka naman. Tuloy natin. Ulit. Takbuhin lahat. Walang nalatak. Wala ka pala, sabi niya wala. Ito ang problema, hindi mo alam dati. Gusto na, sino magaling sa filosofiya? Hindi. We examine first your evidence if it's genuine or it is written or not. If it is written, we are all disqualified to judge. Because we judge with the gospel. And it must be written. As our basis. Parang korte. Nabasihan lahat. Hindi filosofiya. Ang sabi ng matas, ang sabi ni Kristo din. Sa kanyang ebanghelyo. Case closed. Case closed na. Kasi ang gusto ko na basihan, case closed na. Wala, I will indulge in philosophy. Another topic na tayo. Another topic, ang role philosophy is the judgment. Ito pa lang to. Philosophy na. Is it the judgment or is it the basis of judgment or no? Yes or no? Wala sa sagot. Talaga. Kayong illusion. Ito na sagot si GX yan. Tinutulungan ni January. Ha? Winang. Wala siya sagot. Dalawa na sila. Pati si upload. Si MND upload na tinatawag kong labi. Sumagot ka, sabihin siya. Iba na to. Ha? Case closed pa rin. Anong topic na ayaw pa rin. Kaya progressive questioning. Imutin ko na sagot. Tanga. Kaya mo? Wala akong pakalam dyan. Hindi mo gamit dyan. Sa debate, iba na. Dasik. Anong dasik doon? Wala pa akong judgment. Ikaw ang dasik judgment. Sabi mo si Kristo hindi Diyos. Ang mabasa mo na patunay na si Kristo ay tao. Tanga. Gusto niya patunay ko si Kristo tao. Tanga. Mabasa na tao si Kristo. Sunod pa ni Juan. Tanga ka. Hindi ko konsulat mo. Hindi ko adik. Gawin mo adik. Tao nga. Gusto mo ko pagkain nun? Ang totoo sa inyo, si Kristo tao. Ang hanap ko sa inyo, si Kristo hindi Diyos. Ang basihan, wala pa doon. Na hindi siya Diyos. Pero lang nagdagdag, tanga. Nakasala pa kayo kay Kristo sa kanyang ebanghelyo. 1, 3, 4. Sa kanyang paglabang na utos na wag humigit sa nakasulat. Turo kay Pablo. Ito. Tanggit no match no? Sabi niya, new match no? No match nyo? Ang Kristo ko, no match sa inyo Kristo nyo? Tanga. Sino itong mag-approve nito? Not based on the Bible. Kayo nga, walang basehan sa biblical. Pamatang kayo, walang basehan. Ako na sabi nyo, si Kristo hindi Diyos. Walang basehan kayo. Ha? Januar. Ano ba pinakain sa'yo? Sa INC, naturo ng ganyan. Bakit ayaw na mabasa ng aklat? Sino sabi sa'yo mabasa ng aklat? Mga na sa pastor nyo. Na tao. Tanga. Di ba tanga yun? Kung gusto mo matuto, sumunod ka muna kay Kristo. You must fear God. We must fear Christ.
Hindi sa tao kayo matakot, tanga, gago. You must fear God. The beginning of wisdom is the fear of God. When you fear God, you follow Him. You not rebel against Him because you fear Him. Hindi sa pastor. Ito. Not based on the Bible. Sabi na, sino ngayon? May ebidensya ako, kayo wala. Ito naka-live pa. Huwag kang mainis. Mainis na inis ako. Ikaw ang tutak mo eh. Yun ay psychological. Huwag. Our battle here is evangelical. My heart is evangelical. And you are physical. Walang makapanano na Kristo sa aking puso ng ngalo ng ebanghelyo. He is the rock. 1:10 verse 4. Kung hahawak ka ng argument na may argument mo, kaya ko ipanalo mo. Kung ako na hawak ng argument, kaya ko ipanalo mo. Ano sabi nila? Wrong gama nata. Wrong construction. Yung topic, wala sa Bible. Meron. Kaya lang. Bakit lang sa dito, para tayo ng Kristo ko, hindi biblical, nangansakin? Tama. Siya ang unang nag-ipon na aklat sa atin ngayon. In this 21st century AD, sa Pilipinas. Sa tulong ng Espiritu Santo, gumagamit siya ng tao. Sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban ng tao. Natatawa lang ako. Napatawa ba ko dito? Tawa ka mga isa, adik ka lang. Yung sagot mga talentado, mga bubo, mga hangal. Sa 79, sa 29 verse 9 of Proverbs o Kawikaan. Parang adik. Sino adik? Wala sa logic? Tumatawa mag isa? Naliligaw na sa isang religious group. Ako ba naligaw? Siya naligaw. Tanga. Ang hatol niya sa akin, bumalik sa kanya. Ha? Wala bintang alimunyo. Wala siya patunay. Sa 19:18 o Matthew. Sabi ni Kristo, mapatutuo kayo, babasihan. Patutuo, ebanghelyo, hindi filosofiya. Sa kanya, filosofiya, walang mababasa. Sabi niya, inaamin pa niya. You know? Kung hanapin pa kita ng live, double kill ka na. Kaya pinagmalaki na, hanapin ka ng live, double kill ka na. Sabi mo lang, dito pa lang, overkill ka na. Overkill ka na. Walang mabasa. Ikaw na ibento, taga-taga. Nangaral ka ba sa amin? Overkill ka na. Napatunayan ko, may ebidensya ako. Ikaw wala. Ang patunayan mo, ebidensya na adik ka lang dito. Hindi ka matalo. Bubo ka kasi bubo ng Kristo na sa'yo. Adik din, katulad mo. Hindi nagturo ng iba yun. Nagturo ng filosofiya. Sabi ni Kristo sa 2:8 ng sa Colossians, ang filosofiya hindi sa kanya. Mag-ingat. Pag hindi sa kanya, bulaan Kristo, demonyong Kristo. Ang bulaan Kristo, lahat ng bulaan Kristo, mga demonyong Kristo. Pagkala mo ang Kristo, demonyo. Sa Matthew 24 verse 24. Ang paliwanag, hindi yan topic, bahala kayo. Nakasabi ko na, sa paksa. Alam ko. Sabi na. Basahin natin, ang galing mo nga eh. Biruin mo, nag-explain ka pa sa amin na to. In-explain ko na, ayaw pa bubo pa rin. Nabato na yan, di ba? Ito. That is objective. Mabasayan ako. That is my judgment with basis. Gawa Wala akong pakialam dyan. Iba, libati tayo kung gusto mo. Iba to si January. Ito si JX mo na. Siya ka nabati ko. Para hindi makalusot. Your chance of getting either MMD becomes zero sa mo. Wow. Puro ka ano, sino man na sa'yo, tanga ka lang. Kamatis yung dala. Pati Kristo mo, kamatis. Nangamatis na sa akin. Sabi na nila, bubo ang Kristo. Diba, naniwala ka Kristo ng tao lamang? Bubo ang Kristo, no? Sa akin, at si Kristo, Diyos sa tao, o tao na Diyos. Case close na. Case close na. Wala ka na magawa. Takumuhin ka na. Mura gulo yung baptist. Magkaiba ang tulong ka sa baptist. Hindi mo batayan din. Ito, batayan mo na si Kristo. Hindi Diyos, tao lang. Wala na. Ito, sabi ko, nahanap ko, sino agree dito na marunong? Si labi ko, si MMD upload. MMD ito, upload eh. Yan, MMD upload to, MMD complete upload. Si labi. Believe na believe. Wala na ang saklat.
Wala ko Ebanghelyo. Hindi alam mo base. Filosofiya sa amin Ebanghelyo. Philosophy is never a gospel. It can never be. It is not even owned by Christ because the philosophy is from the man and the gospel is from Christ. That's why it is called the gospel of Christ, not the gospel of man. Mag-gospel ng tao kung may Kristo ka sa puso, katulad ng Pablo. Gospel na Kristo nasa puso, ang kanyang espiritu, walang laman. Tapos ang debate, tawa. Tapos na, tumatawa. Nag-rebuttal pa, sunga. Ako palatag, sunga. Ano sunga? Siya. Yung mga adik. Ang adik ay umamay na kriminal siya. Nadag-adik sila. Ha? Ay umamay na nag-adik na umamay na dag-adik sila. Sa harap ng pulis. Oh. So ito ngayon sa harap ng tao. Sa GC pa, pero ngayon naka-live na. Anong pinatunayan mo? Gawa ng hukom na hindi mo alam. Hindi alam na legally at evangelically, philosophy without evidence cannot be the basis of judgment. Pinatanayan mo, case closed na hindi alam ang legal at evangelical hukom. Move on ka na, magpaliwanag ka sa barangay. Watch on my live video on the street. Ito ngayon. Case closed. We never judge in philosophy. In judgment, we base evangelically. We have basihan. Buti ang basihan. Base. Takbuhin, Kristo mo, sinungaling sa totoong ebidensya. Napatunay na philosophy lang ang Diyos na Kristo, hindi Diyos ang Kristo nyo. You must prove evangelically, may talata. The more you are proved to be philosophical in your judgment. And the philosophy is not owned by Christ, but by the demons, the enemy of Christ. Ito. Case closed na. 1, tanong ko, is 1, 0. 0:8 ang score nitong si GX BTC na mayabang. Mula nito, binabana ko. Binana ko ni Chris Balangge na duwag din mag-live. Pati sa chat, duwag na rin. Kaya ayaw ko mag-chat dito sa mga Katoliko kasi ibabawan ka pa la. Ha? Ayaw na naman mag-live. Pag nag-chat sila, nag-chat mo, pag natalo sila, ibabawan ka pala. Damo na, ito naka-live na. Dapat muna nyo itanggalin ito para wala akong basihan. Ito naka-on pa rin. Pakita ko pa rin. So, tapos na. Hindi na kamakayang i-delete. Naiba na tayo dito. Wala pang basihan pa. Ha? Ako na naman. Sabi ko, ako na naman. Ako na dyan pa si JX din. Oh. Ako na naman, si JX, pati si, itigil na yan, itigil na yan. Sabi niya, ang galing-galing mo, itigil na yan, tawa siya. Ang galing na, sabi na, dito. Ikain mo yan. Sabi na dyan sa akin, case ko sa po, Sir Bajilo. Tatawa na to. Galing mo naman. Kanal pa sa reply? Kay, sino to men? Maria pala to, hindi sa upload. Siya pala to. Maria ba siya? Sabi ko na. MND replied to GX. Tapos your chat si Ban. Ako to. MND become 0 to. Galing mo naman. MND pala. Galing mo naman. Galing daw. Si JX, yun ba magaling sa'yo? Ang bulag lang siya. Ang bulag, kapwa umakay sa bulag, kapwa mahulog sa okay. Wala siyang ebidensya. Humukom siya walang ebidensya. Sino ngayon ang hukom na walang ebidensya? Tanong ko sa iyo. Sino ang hukom ngayon na walang ebidensya? Humukom ba siya? Wala. He cannot judge without a basis. Adik kasi lang siya. Ang adik, humukom na walang basihan. Yung ang gawain ng adik, mga demonyo. Tuloy natin. Si MMD upload nilabi ko. Ito tuloy natin. Tapos ito. Kristo na po. Sabi ko, Kristo na, walang 0 na kayo. Kristo na. 1 to 8 question, 0. Walang masagot. Takbuhin si GX na. Makapal ang mukha. Ang patunayan niya, kapal ang mukha na sinungaling siya. Anak ng Diablo. Ang lahat sinungaling laban sa Ebanghelyo
anak ng Diablo. Sa 8 ng John, verse 41 to 47. Ito, anak ng Diablo. Ako ba nasabi? May basayan ako sa pagitan sa iyong gawa. May talata. Okay? I know that since. GX, repeat. Ito na si ano reply na si ano lang. Si hindi lang, nagpakampi ng bakla to. Sa babae. I know that since then, alam, ano sabi niya? Di naman niya ako kaya ibuli. Oh. Sabi ko sa wag ikaw kasi labi kita. O ngayon yung magaling sa'yo si GX, kumakain na kanyang ang mismo talata, kalaban niya. Ang talata mismo ginamit niya, kalaban niya. Kalaban siya. Ang totoong talata, kumakalaban siya, sinungaling siya. Iba ang sinasabi ng talata, iba ang sinasabi niya. Kalaban pa niya si Kristo, nakasala siya. Paglaban kay Kristo. Sa ibang salita, subtitle please. Ako naman, magsalita. Sabi ko, hindi mabasa na sa hukom na walang babasa. Case closed na. Ang stand ko, si Kristo, salita ng Diyos na katawan ng tao. Diyos din siya. Kaya pala ayaw mag-love. Sabi ko, JX, kaya pala ikaw mag-live. Lumungod ako sa mag-live ka, bakla ka, lumungod ka. Sabi mo Kristo pa, sa manahimik ko siya. Patuloy ko kung bakla ang Kristo mo. Ayaw. Kaya pala ikaw maayaw mag-live, masaktan na bubo. Balat sibuyas ka. Malay po kayo dyan, ipit na ang kalaban mo. Kaso, sila gusto mo. Sa'yo ko ito. MMD. Malay po daw ako sabi ni. Ano siya na mali ko? Parata niya sa labi. Ha? Labi tao ko to. Maganda kasi. Oh, basta lang maganda ito mga ito. Mukhang may something ka ata. Sino may something? Ang may something, may babasa. Ang hukom hindi babasa. Yun ang mga adik nga. Pero may talagang adik. Hindi kayo may something. Adik na hindi Ebanghelyo. Adik pati Kristo na natulog sa inyong bulaan. Mag-ingat sa bulaan Kristo. Ha? Hindi alam ang Ebanghelyo. Ang bulag, kapwa mahulog sa mahukay. Kapwa umakay ng bulag, kapwa mahulog sa hukay. Sinong bulag? Si Kristo. Nanaan sa inyong puso. Sapagkat may isang Diyos. Ang isang tamangita sa Diyos ay ang tanong si Kristo ba? Si Kristo tamangita tao. Tamangita sino? Pangita ang Diyos na Ama at mga Kristiyano. Hindi kayo yun. Hindi kayo yun. Akala nyo kayo yun? Hindi. Si Kristo ang Lamb of God. Ang anak ng tupa na less than, ang lamb kasi sa English, lamb, sheep, pero sila ang sheep na less than 1 year old. Ang inaalay sa atin, ang dugo, ang laman ni Kristo. The smooth smelling before God. Sa Colossians, Ephesians 5 verse 2. Kaya kailangan mo maging Kristo ka. Ang Kristo na lamb, yung po ay Diyos, tao yun. Ang Kristo galing sa langit, the Lamb of God. Para sa mga tao. Nagpatao din si Kristo dahil sa atin. Pagtubos sa ating kasalanan. O yun. Bakit may tao si Kristo? Dahil sa pagtubos sa ating kasalanan. Kung hindi namatay ka ng kanyang laman, walang kapatawaran. Pati hintil. Lalo na tayo. Hindi makalatig sa atin si Kristo. Walang dugo. Walang di siya na pako sa krus at namatay ang kanyang katawan. At nabuhay mo rin. Sir, sabi ni Mahalabi. Ha? Baka, tapos itong live ito, ba naman ako ni Arangge, ni Chris Arangge. Sabi niya, sino itong, sabi niya sa akin, ano mo rito sa live ko? Sabi ko, magbibati. Basahin natin maya. Ha? Ang live natin ko, kaya to, lupigin nito ang live mo. Kung gusto mo, tayo lahat, kung sino matalo sa atin, wag na manatili sa akin. Kung ako matalo mo, sa'yo na ako. Kung ikaw matalo ko sa debate, ikaw na rin sa akin. Patunayan natin kung sino ang kakiro na Kristo. May talata. Okay, turuan kita. Sabi, turuan na. Wala siyang basihan na si Kristo hindi sa Diyos, sa word for word. Sabi nga, turuan kita. Turuan. Kristo ka ba? Sino turo sa'yo? Si Manalo lang. Ako hindi si Manalo. Kristo ang turo sa akin. Ikaw pa, tao ka lang. Sino?
Ebanghelyo, turuan mo ko? Makapangaral ba ng tao ng Ebanghelyo? Tanong ko sa'yo. Maliban kay Kristo, kung hindi siya nahan sa iyong puso. Tanga. Magturo si Kristo, hindi ikaw. At alam mong turo ni Kristo, Ebanghelyo. Hindi filosofiya. Tanga. Gito lang kita. Kung iyan na iso, ganito, mag-asal. Nang talunan. Bago mo sabihin matalunan ko, patunayan mo. Kwento mo na, alimuon mo na. Paliwanag ka sa barangay, bubuon ka na. Hebrew 1:8. O yan. Case cross. Bakit hirin ka ba? Sinasabi niya. Himlay. GX. Case cross, hirin ka ba? Pinagalitan ka lang GX. Taka. Ayaw na sa'yo, hindi upload. Kasi sabihin mo, adik ka lang. O, di ba? Patunayan. Case cross na. Kung yan nais mo. Bakit hindi pa siya? Case cross na. Bakit hindi pa siya? Bakit hirin pa siya? Case cross na. Sabi niya, si Kristo lang, Diyos sa 1:8, Diyos si Kristo. Ayaw na. Wala mabasa, hindi ang paniniwala, hindi mabasa. Hebrew 1:8, tanong ko lang na, Hebrew 1:8, ano dapat pagkasulat dyan? Sa inyo, bukative, nominative sense, ano yun? Ang paliwanag lang dyan, galing sa mga, hindi expert na mga Iglesia ni Kristo. Kunyari siyang expert. Nabuhay ba yung mga pastor dyan sa whole year in their entire life sa Griego? May Biblia ba siya na Griego mismo? Na mismo may-ari mga Iglesia ni Cristo? Expect pa kayo, tanga? Ang lahat ng panawalan na liban sa inyo, ibukative sense, ako tayo ang expert, hindi ako expert, yun pong susulat dyan sa inyong aklat binasa. Huwag niyo pasukan ng sarili pangunawa, hindi ka expert, tanga. Hindi nyo pabilo ang utak ni Banjelo. Magdebate lang kayo sa tanga katulad nyo. Mga adik din. Gago. Paliwanag, siya mo ito, evocative sense. Anong talata nga? Bago mo ilan ba yung si Kristo na sa 1 John 8? Sino yung kausap na doon? Hindi ba tao? Hindi ba Diyos yun? May laman? Sabi na Diyos, ikaw ay Diyos. Basahin natin. Sa ano ha? Sa Tagalog. Sa mga Hebrew to kanausap, mga Israelita, hindi ba Pilipino, tanga ka, noong unang panahon. Si Pablo sumusulat ito. May nanay Kristo sa kanang puso. Ito, evocative sense. Gumagamit kayo ng Greek na kayo mapalanag, tanongin pa, kung may kundun na kayo, ito, buo talata, anong mabasa? Napunta na sa evocative sense, hindi Ebanghelyo. Ito ang evocative ni GX. Tingnan natin ang bukatin niya, ha? Tingnan natin, ha? Bato sa Bing Cambridge Dictionary, Merriam-Webster. The term bukative, ito, lakayan natin. Ha? Bukative. Turo lang pa, mamisanan. Di ka isang turo. Dahil ba ito kanino? Sa kayo ba itong turo? Is refers to grammatical use, directed address, or call upon someone in something. For example, in a sentence, John, could you help me? Language. Is used it like Latin, Greek. Ito bukatin. Ang gusto ng patunayan, tulungan na Kristo. Ito, basahin ko talata, buong talata. Ito ha. Ito. Iglesia ni Kristo, Blogspot, Hebrew 1:8. Ang panawagan nito. Bubuksan natin. Buksan natin. Pwede makita. Hebrew 1:8. Ito. Mga tasa to. 1:8 ha. I-play lang natin to. 1:8. Kaya ba na ama na Diyos din ang anak? Tata. Sa live na to. Maluwag. So, Hebrew, ngunit tungkol sa kanya, sa anak ay sinabi. Sa anak sinabi, may anak ba ang Diyos? Word for word to sa legal. Tungkol, that is clear. Literal is what is expressed, put an end to implied. When the law is clear, when the words is clear and free from ambiguity, there is no room for interpretation, but room for application. The law must be, the words must be taken as what is written, whether it's harsh or not. Juralex and lex, tanga.
Maliwanag, sabi ng na ginamit na ito. Maraming beses na nating nakita na narinig na laging ginagamit ng mga talata na Hebreo 1:8. Marami pala. Hindi po na wala sa masamang ako na Daniel 12:10. Ang patunayan na Diyos talaga si Kristo. Hindi lang yan, marami pa. Sabagat mismo ang Ama, bakit ang Ama ang Diyos? Nanganak kasi ang Ama. Kaya tawag siya Ama. Hindi mo yung Ama ng Diyos kung walang anak. Tanga. Saan pangalak ang Ama? Ang Ama si Kristo. Dito ba sa mundo ito? Ang kanyang Espiritu. Hindi ba Kristo tawag na doon? Anak, siya po'y verbo. Nagkatawang tao sa 1:18 of John. Kaya natin tawag siya Ama kasi may anak siya, Ama bago pa mundo ito. Tanga. Ito. At sa lahat ng Hebreo, patunayan ng Diyos talaga si Kristo. So, mismo ang anak, Ama daw. Total Ama. Hindi daw lang. Kaya lang daw. At tumawag na Diyos sa anak. Siya mismo ang Ama Diyos. Narito. Ano naman ang talata? Ito. Hebreo 1:8. Ito ha? Pasayan natin sa inyong sa inyo pa sa inyo itong vlog. Ayun si. Ngunit ko sa anak ang iyong luklukan. Tapos ang debate naman ni Jaysa. Wala siyang sagot ha. Wala siyang matunay na si Kristo ay ni tao. Ay ni Diyos ha. Kapag tayo na agree ako na si Kristo ay tao din. Hindi siya unggoy. Nangaral sa mga tao na kasama ng tao mga apostol. Namatay, pinako sa krus. Tao yun, hindi unggoy. Hindi yun mananap. Tao yun, makapagsalita. Ng Aramaic o Hebrew noong unang panahon. Pero ngunit tungkol sa anak, ay sinasabi, may anak pala ang Diyos, ay iyong luklukan, iyong trono, o Diyos, ay magpakailanman. So, tungkol ang Diyos mismo, sabi, ngunit tungkol sa kanyang anak, ay sinabi, word for word. Ipaliwanag nyo, iba sa sinabi, tanga kayo. Huwag bawasan, huwag dagdagan. Ipa-interpret mo sa elementary, sa high school, sa college, sa abogado, hindi sa mga adik ha, huwag adik yung pa-interpret dito, sa mga pastor, sa mga pare, ha, sa evangelo, matalino ang palawanan, mabasa nga, mga sinungaling, ang nakasulat, totoo, ang gawain nito talaga sa gawin, hindi talaga ebanghelyo. Ang Diyos naman, iba ang Diyos nyo. Si Diyos din. Si Kristo hindi Diyos. Tao lang. Anong dakila? Diyos o tao? Si Theos, from Greek, 2 Corinthians 4:4, na iba sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo nakasulat. Hindi katulad nyo. Ang nakasulat, pinapalitan nyo. Tinatabunan ni Satanas ang ebanghelyo. Magliwanag. Yun ang kalakalaan ng Kristo. He is great. The gospel. That is the book now. Written by the apostles. It is the great name of Christ. He taught the gospel, not mathematics, not English, not Filipino. That is spiritual gospel in the kingdom of God. The wisdom from God, even the angels cannot be rebut. Tao, may habang. Ngunit, talaga naman, doon pa lang, anak, ang ginawa na pastor na pinaka-word nila ay tungkol sa anak ay sinasabi. Tungkol, talagang keyword yun. Sulat ni Pablo, apostol, ikaw hindi apostol, Pilipino ka lang. Ganyan agad ang haka-haka na karoon. Talagang ganon. Judgment agad. Ang kausap ng Diyos, si Kristo. Hindi kausap ng sarili. Anak yung kausap ito. Pinakilala sa mga anghel. Ano yung pinakilala ng Diyos? Anak ba o sino yun? Anghel ba? O tao ba? Tama. Diyos na may lamang tao. Tao si Kristo din. Ang Diyos niya, ang pagiging anak ng Diyos. Ang Diyos na Ama, nanganak ng Diyos na tao, na Diyos na Diyos din. Ang anak ni Maria, tao din. Kaya si Kristo, panganak ni Maria, ang kailangan laman, tao din. Pero ang panganak ng Diyos, kailanman, hindi naging tao. Ang laman ng tao. Pero ang Espiritu ni Kristo, may Spirit of Christ in our heart, may Espiritu siya. Galatians 4:6. Hindi yung tao. Walang laman yung nasa puso. Maliban na kung ang puso mo na buntis na pastor na magkaroon ka ng baby. Sino tiyan? Hindi alam. Klaro yan. Huwag na ilipat. Sa batas yun, sa korte doon, ay, huwag na yan, pag-usapan yan, tapos yan. Ano maliwanag yan? Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, magpakalanman. Kanino sabi, sa harap ng angel, may angel doon nakaharap,
Hindi sa'yo. Hindi ka manalo. Ang sitro mo, sitro pala, ano mo scepter? Sitro ng katuwiran ay siyang sitro ng kaharian. Walang hari na walang sitro. Ang bigay ng sitro para galing sa Diyos. Ang ebanghelyo yung ang sitro ng katuwiran. Tama. Ebanghelyo ni Kristo. Ang kanyang salita galing sa sitro. Yan. Like a king. Yung parang tungkod sa mga hari na kailangan ka, may corona ka, may sitro ka. Sitro yun. Sige so kausap doon, hari. Sige so may hari. Sa 14, 17, sa 17 ng Revelations o pahayag, verse 14, Lamb of God, ang kordino ng Diyos na malinis. Yung po tao, who wage war to all nations, hindi yung tao lamang, Diyos yun. Within our hearts, Christ is in us, His Spirit, the flesh of Christ is in heaven, sitting in the right hand of God. Ito ngayon, ang pinaka-keyword nila, sabi niya, ito, pinaka-keyword nila, diyan, siya na pala na Kristo, tungkol sa anak ay sinabi, ganyan nga, agad, talaga agad, sa'yo di ba agad? Sa abogado ko yun, pag agad, yun ang conclusion. So, ito, kasi ang napalaman sa'yo, ligaw, hindi alam ang legal, philosopher lang. Ganyan agad ang haka-haka ng karamihan na palabasin na talaga si Kristo, ganito kayo, na Diyos si Kristo talaga. Diyos talaga. Sino nagsabi? Ang Diyos mismo, hindi marunong magsinungaling. Hindi si pastor yung tanga. Ganun ba yung marunong? Illegal? Sa legal pa lang, sablay na. Itanong mo na sa abogado na Iglesia ni Kristo. Romans, tapos ito. Ito, buwan ng Romans 12. Mag-isip kayo. Huwag ninyo ilagat kayo mag-isip sa bagay na kawalang kapuluan, kundi magsiayon kayo sa bagay na kawalan. Huwag kayong magpantas na mayroong sa sariling haka. Kayo ang haka. Mag-isip ko, makalangit, mag-isip ko, hindi makamundo. Kayo, yung ginamit sa nata, kabalik pa. Ang ibang po yung 1:8. Ang Diyos ang sabi na si Kristo ay hindi Diyos. Ay Diyos din na anak. Sarap na. Sabi na, ngunit tungkol sa anak. Anak ba o ama? Sino nagsabi? Ang ama. Sa iyong luklukan o Diyos. Kasi Diyos ang ama, hindi kalabaw. Kalabaw yan ang anak. Kung Diyos ang ama, Diyos ang anak. Kung tao ang ama, tao ang anak. Hindi sawa. Logic, wala sa logic. Addict talaga. Ito. Tingnan mo to. Wala sa kwalita doon. Ilagat yung isip sa Ebanghelyo. Ang yung isip maka-Kristo. Hindi makatao, hindi makapastor, hindi manggagawa, hindi pare. Tanga. 12:16 ang Romans. Siya po gamit. Hindi marunong paluwag. Sabi nga sa korte, pag maliwanag na, huwag mo na pakulugan. You apply it directly. Huwag kang mag-usaya ng panahon. Para ang rule doon, hindi mag-lag. May rule na, well-settled rule na in the court. Hindi mo kailangan pag-ibas. Kung anong desisyon na tama, kung malawag, wala na. Kailangan mag-interpretan lang namin sa korte, sa Supreme Court, kung hindi maliwanag. Maliwanag doon. Ipaliwanag mo, mali pa. What is clear puts an end to what is implied. Pag magklaro na, wala nang pakulagan. You take it as it is written. Whether it is harsh or not. Kahit harsh pa. Wala tata. Di pa tayo nagkaroon ng haka. Maniwala ba kayo? Di pa tayo nagkaroon ng haka-haka. Nakahaka talaga. Yun ang judgment. Sa legal at evangelical. In the face of Christ. Kung kinakailangan na ama na Diyos ang anak niya, ay dapat walang contradiction. Walang contradiction eh. Iba ang anak, iba ang ama. Kung sasabihin, kung sa iba, sa ng Biblia, ay ano kaya mas malinaw na nakasulat dito? Ang tamang po sa God's Bible. God says that but of the son, hindi of the daughter, God is your throne. Tanga. Yan pala masaya lang ako. God's speed. Every unrighteous scepter is a scepter of kingdom. Trono pala. May scepter ba ang trono? May scepter ba ang trono? Ito, i-consult natin sa Greek. Ibang salin na sa English na.
Hindi sasalin sa mula sa Greek. Lalo, sulat po original, hindi English. Greek po, sumusulat ang mga apostol. Sulat po ni Pablo. Hindi Pilipino. Sabi na Godspeed, English po. Sa Hebreo natin masahin. Sa Hebreo natin masahin. Kung hindi ba adik ang paliwanag sa inyo na, ang ano daw, sa Godspeed daw na maraming tama dito. Ito na kamali. Ito mali pa. Dami ito mali. God is your throne. May Diyos ba na trono? Ang Diyos talaga may utak. Ang trono ba may utak? Iba ba ang Diyos nyo? So, dalawa ng Diyos. Maliban sa Diyos na Ama, may Diyos na trono. Ha? Wala ko nakita ng Diyos na walang utak. Ang trono ba ng utak? Mga adik talaga. Basahin mo natin ang Gospel. Konsulta natin. Para may ebidensya. Kung tama ba, genuine ba, or plastic, ano, naghanap ng mali. Ano, hindi mo, mga sinungaling. Kaya totoo na mabasa, palitan ng, alam nyo, kung hindi mayaman yung Iglesia ni Cristo, walang maniwala dyan. Kasi nakita nyo, ang kayamanan, binigyan siya ng Diyos, ng kayamanan. Wala doon. Walang kayamanan binigyan ng Diyos. Pati si Cristo, bahirap, pati Apostol, bahirap. Ang kayamanan ng Diyos, spiritual. Nanahan sa ating puso, si Cristo, mas mayaman pa sa pera. Kaya huwag yung isutuloy si Cristo. Huwag yung isutuloy si Cristo. Pag nangyari si Cristo, nagkagalit. Tanga kayo. Di ba? Mag-away na tayo. Kasi Cristo, ako, so, bakit hindi naman susagot? Takot ako eh. Baka husgahan ako tao. Sino mo husga? Ako siya. Tama. Basahin natin ha. Sa kanya pa Godspeed. Basahin natin ang Godspeed. Might the throne given 1:8. Ito pinakauna. Thy son is a throne. He said, all thy son. Ang son pala ng Diyos, trono. Trono pala ang son ng Diyos. May nakita na ang Diyos ng anak ng trono. Ha? Ulit. Ha? Tandaan nito ha? Godspeed. Sabi niya, dito na, sabi niya, o kung ang Biblia natin sabi, ano mas malinaw na kasulat? Narito po. Hebreo, ito mo ng King James. Yan ba'y mali? Tama yan. Ito, sabi, ano malinaw? Yung mali pa, malinaw sa kala. Ha? Ang bulag, kapwa umakas bulag, kapwa mahulog sa okay. Kasi sabi ng Diyos, walang liwanag sa mga demonyo. May talata doon. Basahin natin muna maya. Ulit. Sabi sa Godspeed pala ba siyan? Mag-ingat, sabi ni Cristo kay Pedro, maraming kalikot, 2 Peter 3, verse 1 to 17. But of the Son, he says, God says, God is your throne. Sa anak, ang trono ni Cristo, Diyos pala. Saan yun? Kahit adik yun, walang maniwala na trono ng Diyos. Ay Diyos din ni Cristo. At may Diyos ay Ama. Tingnan mo, the more na inibetangkol, the more naging bubo kayo. Bakit? Naging hangal kayo. Ito ha, but the Son, he says, he. Noun ang he. Son, ano yun? Noun. Ha? Dalawa. He says, the Father says to the Son, God, Diyos is your throne. Ang trono mo, anak, hindi ako. Siya ang Diyos mo. Ilan ba ang Diyos ni Cristo? Isa lang. Sa John 17, verse 3. Isa lang ang Diyos ni Cristo. May trono pala ang Diyos ni Cristo, ang anak. Tama. Dalawa na. Diyos na Ama ni Cristo. Ha? At Diyos na trono ni Cristo. Sinong Cristo na nahan sa inyo? Adik. Di ba adik yun? Ito, balik talata to. Wala sa Greek to. English to. Ang nakabase sa English, yun po ang sa Greek at Hebreo, yun po ang King James Version. Sa Textus Receptus. Ito naman Jewish version ng Katoliko, yun po galing sa Sinaiticus. Codex Sinaiticus. Ano saan galing itong mali sa akin ng Godspeed. Hindi ko sabing lahat ng Godspeed tama.
Iglesia naman ni Kristo nagsabi nito? O Katoliko? Sino ba nagsabi nito? Basahin ko muna. So, sa dati na. Ha? Kung sino nagsabi nito? Yung pala, modern English lang. Ha? Tingnan mo ha? Ang Ama, sabi ni Kristo sa anak, God is your throne. Malangin ba siya sa trono? Masarap ang trono sa kanya? Ang trono, inupuan ni Kristo. Walang Diyos na inupuan ni Kristo. Tanga. Inupuan? Diyos, inupuan ni Kristo? Si Kristo umupo sa Diyos? Saan ba si Kristo nakapo? Sa kanan na, pati Ama nakapo doon? Diyos ang Ama din si Kristo? Ang trono? Dito pala naman yun. Ang trono daw hindi si Kristo. Ang trono pa, ang Diyos daw si Kristo. Ang trono, hindi si Kristo. Mas maganda pa ang trono kay Kristo? Ha? Mas nakila pa? Sino ang upo sa trono? Ang Diyos Ama at si Kristo. Kung Diyos sila, bakit sila inupuan? Diyos ang trono, bakit inupuan sila ni Kristo? May Diyos ba na upuan? May Diyos ba na upuan? May Diyos ba na trono? Inupuan ng Diyos ang Ama at ni Kristo? Doon ang puwit ng Ama at Kristo. Dito palawanag. Ito, base sa legal, ating scrutinize base sa Greek. Ha? Sa Greek tayo, into English. Unahin muna tayo ng Jewish Catholic version, galing sa Codex Sinaiticus ng Katoliko, at mamaya sa King James version ng Protestante, base sa Textus Receptus. Mayroon pa, nandyan sa internet, basahin natin. Walang mga pigil kay Kristo magturo ng kaalaman sa tatang tao. Yun ang gusto ng Diyos. I want all men to know me based on the gospel, and I want to save them. Pero ang mga tao may kalayaan, mamili at itakwal ang Diyos. Sa 1 Timothy 2:16. 1 Timothy 2 verse 1 to 5. Ang maraming tao ayaw pa rin. Gusto pa rin sa pastor sa mga gawa. Bahala siya. Kagustuhan na yun. Ito. Sama to? Ito muna, mag-open tayo ng Greek ha. Alam nyo kapatid, sabi ka lang Diyos, ang karunungan ng mundo ay kabubuhay, katawa-tawa sa Diyos yun. Sa 1 John 1:3, verse 19 ng 1 Corinthians. Nag-aral pa kayo ng Pilosopia, mapandaya pa kayo, dayain nyo ang Kristo, ang sulat ng apostol, na tulad ni Pablo. Tinituro ni Pablo na may trono ang Diyos. Wala doon, wala sa apostol, wala sa propeta. Ang tanong ngayon, kung tama ba ang ebidensya nyo? I scrutinize the evidence that is the work of a legal interpreter para ma-serve natin ang tama o ang hustisya. Tingnan natin ha, hustisya ba yan? That is injustice against God and against the Apostle Paul, who made Paul a liar, and also Christ who lives within his heart, and also God from Christ. Hukom yan ha? Hindi, hukom yan. Sabi ng iba na, ang hukom gano'n si Diyos. Hindi po. Humukom niya ang pastor nyo, magagawa nyo, humukom niya. Mali kayo kapatid, mali kayo. Huwag kayo manunibati sa akin, ako pinadala. Tanga. Patunayan mo, sabi ng hukom. Na ikaw nga, kung alam mo talata sa harap ng debate. Hindi ka tanga sa debate. At sa debate pa lang, ayaw mo na. Sabi ni Kristo, kalaban demonyo. Paano makalaban ng demonyo kung humukom? Sa debate, ano nang paghukom? Tama, mali. Tanga o sinong tanga at sinong hindi. Ang pagsabi ng tanga, hindi ba hukom? Lahat ng version. Ha? Balik muna sa Greek. Meron dito. Ano to? NIV, NLT, ESV, KJV, marami. Lahat ng version. Galing sa Greek. Ito. Sa 1:8 of Hebrew. Tama ba ang Godspeed? Ito. At atin ipagkumpara naman lahat ng version. Unto, sa English, however, the Son, the throne of you, O God, the throne of you, throne of my dito, pronunciation, of you, your throne, O God, apostolic, ulit, is the age of the age and hanggang sa walang hanggan, ibig sabihin, and the scepter
of your righteousness. Your to. Ang kausap to, hindi upuan. Si Kristo. Sa harap ng anghel. Basahin na muna maya. And of the kingdom of you. May kingdom at tutunan. Ang tunan may kingdom. Walang kingdom kung walang king. Tanga. Walang kingdom kung walang king. Ang tunan pa, mapaho lang hanggang immortal. Eternal. Tatlo lang umiral, wala pang tuno, umiral sa may tuno pala ako na pero ginawa lang Diyos ang tuno. Si Kristo ipananak. Walang tuno na ipananak. Tingnan mo. Ito sa Greek. The throne of God. Oh, ito na. Anong tono sa English, sa Latin, sa Greek? Tonos. Ito. Tonos. Oh, ito. Ang tonos, ibig sabihin, tono. Ano sa ano to? What is the English? TS muna ka. TS, ha? Oh, dictionary. Yan, tonos ng TS. Ito. Tonos. Ito. To kings. May tono, may for kingly power. Para sa kingly power. Bago maging tono, kailangan may hari. Ang inupuan ng king, tono na tawag doon. Silya na tono, pag-hari ang upo. Kingly, the other kings. Metaphor to God, the commander of the world. The Messiah, the partner. Divine administrator. Hence the divine belongings of the Christ. Belongings of the Christ. The covenant bench. Ito nun. Even it refers to Satan. To elders. Ha? Hindi ito si Satanas. Break of the past. Yun pa yung figurative. Ito clear. Literal to. Literal. May turno talaga sa Kristo hari. Sa 17 verse 14 naman ng Revelation, ang Lamb of God, who is Christ, is the King who wage war. King yun. Paano magiging King sa Kristo kung ng tuno? Sabi ni Kristo sa 3:21 ng Revelation, upo na kayo sa aking tuno. Ang tuno pa, upuan niya. Ang tuno, upuan ni Kristo. Ang tinawag ng Diyos, hindi tuno si Kristo ho yun. Ang anak ng Diyos. Maraming talata. Tingnan mo? Ang logic to. Hindi pa ko tumatakbo na. Pareho ka ni Hams Gray. Natatanong ko nanalangin ka Maria. Nanalangin ka Maria. Wala pang oras sa matapos ang matanong. Ang tanong ko, tinatanong na niya. Hindi masagot. Pareho kayo. Takbuhin ang Kristo. So, yun ba si GX? Yung ano mo, GX, hindi makasapo yun kasi may live ako. Lahat ng bakas na nakalagay sa chat, may live ko ulit. Dahil sa takot mo, lalo ka maliin. Dapat nag-live ka lang. Napatunayan ko mo, hindi ako, na ikaw talaga sa live ko, takbuhin. At tuwag ka, adik ka. Para hindi ka mapamalatan. Ang ginawa mo, inakusa mo sa live, ikaw yung napuko doon. Ang sino mapatunayan, hindi ako sa live. Ipakita ko sa'yo. Positive ka pa dyan, or bukative ka pa rin dyan. Kayo na lang. Maging tanga, kung kayo gusto ng adik, kayo lang. Huwag nyo kayo namay. Magalit ang Kristo ko sa akin. Pareho kayo ng Katoliko eh. Kung ano yung literal, ginawang figurative. Ang figurative, ginawa ng literal, tanga. Literal nun, sa law, sa legal. It is literal, talungan ng abogado. Alam ko ang diwa ng demonyo, gumawit ng mamayayaman para maaldaya kayo sa pera. Mabulag kayo sa pera. Ha? Ayaw naman na kay Kristo. Ayaw naman na sa amin kasi mahirap kami. Pero walang Kristo sa inyo, mahirap kayo. Sabi ni Kristo. Kayong mayaman,
Mahirap kayo. Sa Revelation 3 verse 12 hanggang patuloy. Bakit mahirap? Walang Kristo. Bulag, mga demonyo na talagang kahirap-hirap. Woe to you. That is judgment based on the gospel that is written. Ito ngayon, wala na. Puro chat na lang. Yung gusto, kachat-chat. Hindi kayo makaligtas. Mahirap kayo mag-chat, lalo ako may medsok. Alam nyo? Mahirap. Naghirap ako huminga. Marami akong panahon. Kaya sabi ko nga, kung ako lang may robot, every day, every hour, kung ano na mo gusto, pero paggabi, wala na. Lobat ako. Si Kristo lang may gusto. Ginagamit ako. Alam ni Kristo, mahina ako. Matulog ka lang ako matulog. Sabi ni Kristo, kahit bulol ka, ang kapangyarihan ko nasa iyo. Mangal ka, malilaw sa amin. Sa mga Kristiyano ang iyong sinasabi. Kaya gusto ko pakinggan. At pag natalo kayo, ibinabando ako. Ayaw na totoo. Ang ayaw na totoo sa Diablo. Sabi ni Kristo, John 8:41 hanggang 47. Ang salita ng Diyos, nakasulat. Ayaw na sa kasulat. Dadagan nyo, binabawasan nyo. Sabi ko yun. Ha? Sa legal, you trace the origin of the evidence which is in issue. Ang issue, kung si Kristo ba ay hindi Diyos, o ang trono ba Diyos, pag-usapan natin. Ibang issue nun. Kung ang trono ba Diyos o si Kristo. At si Kristo hindi Diyos, ang trono pala, dakila pa kay Kristo, tama. Ang tao nakaupo sa trono, hindi Diyos. Ang tao pala, umupo sa Diyos sa trono. Ano yun? Diyos nga, pati mga anak ng Diyos, Diyos din na tao. Napatunayan ko na, ayaw mo kasi tumatayo sa akin. Ha? Ayaw na Kristus na. Sabi na Kristus na. Ako walang tayo. Kasi unang-una, siya mismo ang sumisira sa kanyang stand na walang basihan pala. Inaamin niya word for word. Ako naman, alam ko basihan. Pag humuhukom ka, may basihan. Lahat ng judge. Kaya ebidensya eh. Dalawang ebidensya, direct evidence and circumstantial evidence. In other words, indirect evidence. Dapat doon pa rin. Kung indirect evidence, you must prove it under three circumstances na related sa evidence. Pinag-aralan namin ang ebidensya. Direct at indirect evidence. Yung nakita, narinig mo, at yung hindi mo nakita, at hindi mo narinig, patunayan mo sa presensya, sa tatlong circumstances surrounding that issue. Ito basahin mo na ta, ang translation sa sa iba't ibang susalin, parallel sa English. Doon pa rin sa hub para masundan ako, Bible. Yung ginagamit ko na ngayon, ang tawag nito sa legal, preponderance of evidence, marami, against Godspeed Bible translation. Ang marami, preponderance over sa isa. Ito, International Bible Version. Ito ha, sa legal. Maraming witness against the translation of Godspeed Bible in 1:8 of Hebrew. About the Son of God, He says, Your throne, O God, your throne, O God, will last forever. The scepter of righteousness will be your kingdom. Justice will be the scepter of your kingdom. May scepter to. Diyos, Son nga, anak ng Diyos, hindi Ama. Iba ang Ama, Diyos din Ama, Diyos din ang anak. May kaharian. Sa kanila walang kaharian si Kristo. Ang Diyos sa kanila ni Kristo yung upuan. Di ba adik yun? Ano paliwanag yun? Kahit let's mananawa yun, pero adik hindi talaga sila ng ulo. Ha? But to the Son he says, ito New Living Translation. To the Son he says, Your throne, O God, endures forever. The rule with your scepter is just ruler pa na ito si Kristo. Your ba refers to the a pronoun that refers to a thing
or person. Your throne, O God. My God ba na thing? My God ba na thing? May rule ba na thing? Walang utak, walang puso? Ayun pa yung scepter of tama? May upuan mo na kala ng tama? May upuan mo na kala ng tama? Mahilo. Ito naman. English Standard Version. But the Son, he says, your throne, O God, is forever. The scepter or right of us is a scepter of your. Represent sa tao, hindi sa ting. Pag tao, pag ting, it's yun. Iba yung your. Puran po yung your. Ha? Sabayan man. Pareho rin. Ha? Sa American version, yan po yung throne pa rin of God, O God. Ha? Pareho talaga. O, marami ito. Sobra isang daan. Kung English Contemporary, Judas Translation, God's Word, International, pareho yan. I-post na ba lang araw sa aking live. O, Net Bible, King James Bible, King James Version, maraming tama doon sa mali. World English Bible, ha? Ganun pa rin. American King James, American Standard, ganun pa rin. Faithful Version, Darby Bible, English Revised Version, pareho rin. Webster, meron din. Webster Bible, Geneva, Bishop Bible, pareho. Kaya sabi, bakit yung adik natatsa ito? Walang iya yun. Sa Tindits, yung pinakalumang English version. But unto Son, he said shall be forever. The scepter of Scribner. Ito lang sa literal version. Your throne, O God. Basta sa Greek. Berian. Young's literal. Throne. Smith literal emphasis, translation. Catholic, Jewish Bible, Catholic Domain, ganon din. Aramaic, ganon din. Lamsa, ito ng version ng Iglesia ni Cristo. Thy throne, O God, thy throne, O God. Yung pagpunta ng aklat, version, Lamsa Bible. But the Son, he said, thy throne, yung trono, ibang throne. Ang trono sa iyo, nakareparado, O God, isa lang, hindi gods, pareho to, is forever. Ang dinakila nito, ang anak ni trono, the scepter of the kingdom, kung paano siya may puso, kung paano ang tama mali, i-goberno ng tao. At si Kristo pa nanahan sa puso, ang trono ng Diyos nanahan sa puso. Paano manahanap? Mag-rule pa nga. Kaya natin tawag ng Kristyano para pagkakaroon ng Kristo. Ayaw na Iglesia ni Kristo na si Kristo may trono. Kinakawawa ang Kristo na. Walang trono ang Kristo na. May Diyos na pananalaan, Diyos Ama at Diyos sa mga trono. Ang Kristo wala yung Diyos. Paano si Kristo mag-rule sa inyo na nandun na sa langit? Paano ang tao makapunta dito? Kung hindi sa Diyos. Walang espiritu ng tao makawanahan sa tao. Tanging espiritu ng santo na espiritu ni Kristo lang mapanahan sa atin bilang mga Kristiyano. May talata. Ito, Andersons, meron din. Goodby, meron din. Harris, Mais, Weymouth, Warren, Worsley. Ha? Binabasa ko na lahat. Hanap ko yung Godspeed. Wala itong Godspeed. Hindi-recognize. Masaya natin kung hanapin na yung Godspeed, ha? At yung naka-vlog pa. Hindi na, may delete. Mapatuloy na, dinadaya ka. Napadaya ka, mga bulag din kayo sa kayo. Ang bulag, kapwa pagpakay sa bulag, kapwa mahulog sa hukay. Sa 15, Matthew 12:15. Tira natin, ha? Wala doon. Ang Godspeed. Ang Godspeed na hanap ko. Ito, ha? Hanapin natin ang Godspeed, ha? Nakabal pa sa aking YouTube. Sa aking, ito, hanapin ang Godspeed. Later mo natin. Pamakita natin. Godspeed, wala. Maraming kasi sa Godspeed, wala. English, wala. Berian, wala. Godspeed, wala. Hanapin na. Godspeed.
God's word meron. Ano yun? Kaya hindi hindi sinasali kayo mali kayo. Ito hindi alik na pagsalin. Ito. Natin lamsa meron, lamsa din meron. Ayaw naman na sa lamsa nyo. Gusto nyo mali. Tama ang susunod na lamsa. Godspeed. Ganun magtisa ebidensya, kapatid. Wala. Berian. Tuloy natin. Lamsa. Saan lamsa? Wala. 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 Godspeed, wala dito. Kung meron man, preponderance of evidence prevail over one. Many evidence against one. Kalabanan si Godspeed, maraming kuntal yung Godspeed dito. Mga expert din. Siya lang. Adik ano na pagsalin sa 1.8 ng Hebreo. Pinapalaran din ng adik katulad ni GX. At nagkapisa ka, okay, magaling ka. Yung mga adik din katulad niya. Labi, huwag kasi sumama sa adik. Doon ka kay para hindi ka maging adik. Ang adik sabi na, ang Diyos sa trono, tanga. Manangin sa trono, walang utak yun. Paano ka nalangin? Maliban sa Diyos na Ama na Diyos, may Diyos may Diyos din pala sa mga paniwala na may Diyos pa rin. Ang mga iglesia na Cristo naniwala sa Diyos na trono. Siya na sabi, your throne, O God, ang Diyos na trono. Hindi dalawa ng Diyos, isang Diyos na Ama at isang Diyos na trono. At si Cristo hindi Diyos, nakaupo sa Diyos na trono. Naghari, ang trono may scepter. Ano yun? Di ba adik yun? Saan ka nakita na ang trono scepter? Basahin natin ang scepter o sa image ng scepter para lagi ito manawan. The picture paints 1,000 words. Tama po sinakanta ni the actor. The picture paints more than words. Image para maunawan nyo. Hindi na ako palawag. Yan, scepter yung nawakan. May scepter, may hari, at may trono. At saka ayun na si GX, at makakapi dito sa debate page, or debate, ay nawakan yung scepter. Yung na scepter. Hindi ang trono humawak sa scepter. Hindi ang trono humawak sa scepter. Ang scepter na magturo ng tama na hinawakan. Yun ang simbolo. Pero wala talaga scepter si Kristo na literal. Ang scepter na Kristo yung panghukom galing sa puso. Ang scepter ng Diyos galing sa puso. Galing sa puso ng Diyos. May puso din si Kristo. Maghari sa atin. Righteously based on the gospel. Yan. Yun ang scepter. Iba ang trono. Kasi pag ibig sa ng trono, pagkailan ang trono. Yan. 1.8 Hebreo. Sino? Napunta sa karunungan ba yun? Karunungan ba yun o katangahan? Ito. Scepter. May hawakan siya. Scepter. Nakaupo sa trono. O may hari. Hindi ba hari si Kristo sa inyo? Pareho kayong Muslim, hindi hari si Kristo. Walang scepter. Walang patunay kayo na hindi totoo na hindi Diyos si Kristo. Walang sabi. Dagdag lang ho yun sa iyong kukuti ng inyong ministro. Hindi Kristo ang pala bulaan Kristo. Ang bulaan Kristo, ayan pa yung demonyong Kristo. Literally. Pag demonyo, hindi totoong Kristo. Nakunyari sila. So, ganoon ang scepter. May hari, may trono. Yan o. Picture lang. Pag ilinta ng picture, gamit ko sa inyo. Pati dito sa Basta, magpakita ko ng trono anong scepter. Ang scepter yung hinawakan ng hari. Hindi ikaw humawak yun, hindi ka hari. Ang gusto nyo, tanggalin ang pagka-Diyos si Kristo. Kayo na lang. Ang Kristo na lang, huwag tanggalin nyo. Huwag ang Kristo ko.
Huwag ang Kristo tagalo ang tuno niya, ang kanyang pagka-Diyos. It can never happen. The thought cannot be taken away from the words of God written now in the gospel, in the book, within the book of the Lord. Sa inyo lang, ayaw ko ng Kristo ng Diyos. Maniwala ako sa Kristo mga INC, maniwala ko sa INC kung mapatunayan nyo na si Kristo pala ay tao lang. Ang binasa nyo, tao lang. Pero wala naman sinasabi na hindi Diyos siya. Maraming tata. Mga anak ng Diyos, mga Diyos na matay na katulad ng tao. Binanggit ko na yan. May Diyos na tao, may Diyos na hindi tao. Katulad ng Ama. Ang mga Diyos na tao, mga anak ng Diyos katulad ni Kristo. Namatay din at nabuhay muli. Maraming tata, binanggit ko na. Pero tayo ko na ngayon, kung sino ang debatista to si GX, na akala niya magaling siya. Ito ang mag-prove na. Magaling ba o hindi? Siya ba na ayon sa Ebanghelyo o sa uturo ba niya o sa adik lang? Mga adik lang niwalaan. Walang Diyos na taturo. Walang dalawang Diyos. May dalawa kayong Diyos. Sabi nyo, kung di si Kristo tuno, dalawa pa rin ang Diyos nyo. Ang isang Diyos, Ama, at pangalang Diyos, Trono. Adik na pala doon. Patunayan ko, adik na pala doon. Mahangal, talantadong pala doon. Hindi karunungan yun. Matutunan niyo kakangalan. Ayaw mo kong live debate sa akin, evangelically, sa aking rules. Gusto na adik na rule na basta sa posto. Wag niyo akong dayain sa bukatib, ano, kasi legal ako. GX. Wala doon ang bukatib. Sa'yo lang pala wala doon. Patunayan ko nga, na basahin natin ang buo na ako basa dito. Ang hindi nyo alam sa legal, ang lahat ng beses ng Biblia paniwalaan nyo. Kasi God's people, mali pa yun. Ang paniwalaan nyo sa tamang salin. Ha? Sa Greek, pati ito lang sa tamang salin. Ito. Ano ito? Umpisa sa 1 to 8. Ito, sa 1 na. But the Son of God, he said, 1 to 8 eh. Lang sa verse 1 to 8. 1 to 8.